Supreme Court Justice, unprogrammed funds in 2024 budget unconstitutional. Yay! I accept that. But then, as we said, this is a separate opinion. But, exciting yan kasi part yan, I think it was part of the 2025 case that we filed. Nahinintay natin. Diba? In other words, itong issue na to, i-discuss sa next case. Yung 2025 na budget. Oo. Pero yung sabi nga natin, kaya interesting yung mga sinusulat, 'di ba? Even if they're opinions, magandang makita yung argument eh. So, sino ba to? Si Supreme Court Justice Ramon Paul Hernando and a separate concurring opinion. 'Di ba? Na unconstitutional yung unprogrammed. Kasi wala nga siyang pondo. So, paano mo ina-allocate yung pondo kung wala namang pondo? In fact, according, yun na nga yung gist ng kanya. In fact, sabi ng Supreme Court dito, muntik na nilang i-consolidate, di ba? Kinonsolidate nga nila yung kaso na to, yung PhilHealth, dun sa 2025 budget, tapos di-consolidate nila ulit. But they were saying na, hindi natin di-discuss ngayon to, kasi it's better discussed doon sa next case. So ibig sabihin malapit na rin yung lumabas. Yes. Yay! Exciting, exciting. So, next case, itong sa 2025 budget, magiging issue na ang constitutionality ng unprogrammed funds. And if I'm not mistaken, yung BICAM. Yeah. How much power does the BICAM have? Diba? Oo. At party yan nung yan yung sinasabi ni Prof. Dan na building the case. Kasi before, may mga previous decisions ang Supreme Court saying na the BICAM has full flexibility in terms of what they will change dun sa document na nire-review nila. And ito na yung binibuild nating argument na actually dapat hindi. For accountability purposes, BICAM should be limited to just reconciling the difference between the House and the Senate. At yan yung mga magiging tema ng mga susunod na kaso na iaakyat or naakyat na sa Supreme Court dito sa 2025 budget, no? Kaya exciting na decision yan. Actually, another example ng changing definite, hindi nag-change yung constitution, hindi nag-change yung batas, pero nag-change yung appreciation ng court. Beneficial ownership. Explain. Bakit? Kasi ako lang laging nag-explain ng beneficial ownership Yung tinetestan kita kung natututo ka sa kaka-beneficial ownership ko. May decision na yung Supreme Court dyan After you said na kailangan mag-aral ang Supreme Court. Mag-upgrade ng definition ng Supreme Court. Kasi may previous decision sila about beneficial ownership, di ba? Yung old interpretation nila ng nakalimutan ko na. Kung bakit ko sinabi yun na they have to upgrade their beneficial ownership appreciation. Hindi ko alam yung old. Meron, alam mo yun, diniscuss na natin ng previous Kaya ako nag-comment na they have to upgrade. And then, ngayon, naglabas ng bagong decision. Ito yung unexplained wealth. Diba? Sabi ng Supreme Court, kahit nakapangalan sa iba, diba, pwede mong habulin yan. Kasi tignan mo kung sino yung beneficial owner. Diba? Kasi sabi ni Prof. Shela, mag-aral sila. So, nag-aral sila. Hindi PWH na lang kailangan mag-update ng concept ng beneficial ownership kasi isipin mo, pinayagan nila na kailang kumpanya yung mga Diskaya, Sampo, pati yung land bank. Ano ba yan? Bank, separate bank accounts, same people behind. Tapos nagbibid uli. Diba? I mean, ang sinasabi ni Prof. Shell is, hello? Tingnan niyo naman yung nangyayari dito. Pare-parehong tao yan In fact, sa concept ng beneficial ownership, it doesn't, hindi nga siya, the person doesn't have to be named. Kaya kailangan dikit yan dun sa AMLA mo kasi titingnan mo yung financial flow. Tapos ganun ka high-tech sa ibang countries. Sa check na nila yan. Yung na-access sila dun sa dineclare mo sa Securities and Exchange, paano yung financial flows mo, sa laundering council nila, tayo, wala pa Dapat tayo doon. Nandun pa lang tayo sa, what's beneficial ownership? Pero yung Supreme Court, good. Ano yung recent decision nila, diba? Hindi ko lang name. Hindi, nga, what was the essence? Yun nga, yung unexplained wealth. Pag hinahabol mo, pag chinecheck mo kung justified yan, kasi ang ginagawa ng ibang politician ay pinapangalan sa relative
sa empleyado, sa staff, di ba? Mm-mm. So, tignan mo yung beneficial owners Yeah. para ma-determine kung unexplained ang itong wealth na to. Oo. Kung kasya ba yan sa salary grade ng public servant. Oo, yan. Pinaalala ni Prism of Light. Tama, yung isa pang time na dinidiscuss natin yung beneficial ownership. Yung COMELEC, hindi pa nag-upgrade ng definition nila ng beneficial ownership. Kaya nga, sinabi nila yung recommendation nila na walang problema kay Lubiano donating. Kasi iba yung identity ni Lubiano doon sa corporation niya. Hello, beneficial ownership. Pero pinagbibigyan pa natin yung COMELEC ha, kasi hindi pa final yung decision nila. Pero, ipit si Garcia dyan. Oo. Nako. Diba? Kasi ano yan eh. Conflict of interest. Dapat pa-impeach na natin yan. Abogado siya ni Cheese Escudero. Baka hindi niyo nabasa. Kung hindi nga niyo tatanong ko sino nag-appoint sa misis ni ni Commissioner Garcia sa Senate bilang Deputy Secretary. Sino kaya? Okay. Kim. Okay. Anyways, binanggit na ni Prof. Shelo yung basis. Okay. Yung Constitution says, pag kailangan may appropriation. So, ina-attack na niya ngayon yung very concept ng unprogram. Hindi, ang sinasabi niya, bawal yan, ganyan. Kasi pag sinabi mong appropriation, dapat may pondo. May pondo. Ina-appropriate ka. Oo, yan na yung linya niya, no? So kung naging issue to, I'm pretty sure gagamitin niya yan sa position niya. Hindi ko pa alam yung final vote, but as far as this justice is concerned, yan na yung argument niya. In fact, he cites, nawala yung isang slide. Anyway, yung constitutional provision says, kailangan may pera. As discussed in previous episodes, tayo lang ating bansa sa buong Pilipinas, buong mundo, nang mayroong concept ng unprogrammed fund sa budget. May budget tayo na walang pera yung ibang items. I'm not even sure you can call that an item. Okay, so, hindi yan ruling na case sa PhilHealth kasi hindi yan question na diniscuss. That's not something they deliberated upon. Okay. Next. Sabi ni Justice Jonen,